our goals are to create a smaller, better planned migration program that is actually serving the national interest. Mainit-init pang balita mula kagabi. So, paano na? Ano nang mangyayari? Bye-bye Australia na ba kami? Nakakabahala talaga, no? Nakaka-disappoint po talaga. Hi guys, welcome back to my channel. This is Apple Sangoyo, and for today's video ay pag-usapan natin ang mainit-init pang balita mula kagabi, mula kahapon, ano, from Canberra Conference with Home Affairs Minister Claire O'Neil and the Immigration Minister Andrew Gills, whatever. So, eto guys, ang daming nawindang dito, ang daming nabahala, ang daming na-disappoint sa magiging changes, no? Kasi there will be a new migration strategy na i-introduce ang Australian government at ang Home Affairs, Department of Home Affairs. So, with that guys, ang daming mababago talaga. At bilang isa sa mga temporary visa holder dito sa Australia at may asawa na kasulukuyang nag-aaral dito, ay nag-aalala kami kasi possible might be ay maapektuhan kami dito sa mga changes na mangyayari, but hopefully wag naman po. So guys, isa-isahin natin. I have here my notes, no? Ito yung mga key takeaways ko based doon sa mga napanood kong news and articles na nabasa ko. So guys, correct me if I'm wrong or kung may kulang, dagdagan nyo na lang po, no? Disclaimer, hindi naman po ako migration agent, hindi po ako migration expert. As an individual, as I've said, as an individual currently holding a temporary visa here in Australia, ay possible na makaapekto kasi ito sa amin. Kaya concern talaga kami about this. So, number 1, Australia's net migration will be reduced, no? Mababawasan na. So, by 2025, ang target na lang nila roughly 250,000 na lang. Kasi guys, nung 2022 up to now 2023 ay pumalo sa 510,000 ang mga pumasok dito sa Australia, yung mga immigrants dito sa Australia, which is sobrang taas in migration history ng Australia. So yun, moving forward, the Australian government intend to reduce nga yung mga immigrants, considering talaga na Australia is facing a rental market crisis, ano? At ang hirap pa rin until now makahanap ng matitirhan dito sa Australia, lalong-lalo na at marami ang mga immigrants na dumating. Kung yung mga locals ka nahihirapan maghanap ng matitirhan nila, dumagdag pa tayo ng mga migrants dito. Number 2, English requirements. There will be a new English requirement for international students. Regarding this one guys, common naman ito kasi may mga universities naman talaga dito sa Australia na when you apply to them, mag-enroll kayo sa kanila, nire-require talaga nila na meron kayong passing na English, kagaya ng IELTS, ng PTE, but ito yatang changes na to ay talagang i-required na, hindi na pwedeng wala nito. So meron ding requirement, may score requirements na rin para dito. So dati daw is 5.5 and then halang gagawin ng 6, papataasin na. Ayun. Pangatlo, yung ika-crackdown na yung visa hopping and course hopping. Kasi may mga certain student guys apparently exploiting or abusing
yung condition na ito. Kasi may mga pumupunta dito na nag-enroll sa higher education stream. But then, pagdating dito, dahil nga mataas ang tuition fee, at yung iba ay nahihirapan dun sa course na napili nila, ang ginagawa nila ay naghahanap sila ng ibang school, and then they abandon their primary course, tapos lumilipat sila sa mas affordable na courses and institution. So, ang mangyayari ay it's a no-no na. Parang ibabawalin na talaga yung ganon. Kasi ang daming uma-abuse sa sistema na yon. Pang-apat, may mga brand new visa subclass na i-introduce. At ito nga daw, to address Australia's ongoing skill shortages, the government is introducing a new visa called Skills in Demand Visa. And itong Skills in Demand Visa na to ay meron siyang 3 pathways. So, number 1 is specialist skills. So, ito intended to attract highly skilled workers from industry like technology and energy. So, mga ITs, in demand pa rin dito sa Australia. So, these pathways will be reserved for professionals earning a minimum of 135,000 per annum. Laki. So, talagang itong skills na to para talaga sa mga highly skilled workers. So, if you know you're one of the highly skilled workers, may pag-asa kayo na maka-apply for this new visa subclass. Pangalawa ay yung core skills. So, ito naman intended to meet the labor market's need with a regularly updated occupation list. So, with this, maging updated tayo sa occupation list, no? Kasi baka yung skills na meron tayo ay kasama po dito. Again, yun. May pag-asa. Pangatlong skills ay essential skills. Ito naman intended to address labor shortages and provide a pathway for those on lower incomes. Balita ko kasama dito yung mga aged care worker, child care worker, yung mga nagtatrabaho sa hospitality industry. Double check natin yan, triple check natin. Maglagay na rin ako ng mga links sa video na ito, no, and basahin nyo na lang po, no, kasi ito lang yung pagkakaintindi ko, personal ko lang to, take away ko lang to, no. If may mga mali sa sinabi ko, correct me na if I'm wrong, and kung meron naman po kayong maidadagdag, idagdag nyo na lang po. And number 5 guys ay yung big changes na sobrang nag-alala din talaga kami ng asawa ko kasi possible na maapektuhan kami dito. So sa 485 graduate visa, from 50 years old, yung maximum eligible age will be down to 35 years old. Yung 485 graduate visa po ay ito yung ina-apply ng mga international students dito sa Australia, which is after nilang mag-aral, i-apply nila tong visa na to, and pag nag-grant, this is the time na kahit papaano makakabawi-bawi na sa gastos kasi pwede nang magtrabaho nito ng full-time yung dating student at yung kanyang dependent. And kami personally, we are looking forward to this sana sa 485 graduate visa kasi in 6 months si Ren ay gagraduate na sa kanyang course. But the time nagagraduate siya ay 38 years old na siya. So paano na? Ano nang mangyayari? Bye-bye Australia na ba kami? Kasi lagpas na siya dun sa maximum eligible age. Hindi ba naman po ito nai-implement? Parang pinag-aaralan pa naman, hindi pa naman final. Pero syempre, 'di ba, nakakapag-worry kasi what if pag in-implement ito ay ini-apply din sa mga nandito na.
But hopefully not, no? I-apply na lang sana nila sa mga susunod para nang sa ganon, maihanda naman yung mga sarili na makapaghanda naman yung iba. Kasi kung apektado yung mga nandito na, sobrang nakakabahala talaga, no? Nakaka-disappoint po talaga kung mangyayari yon. And ito pa yung isa, yung visa length, guys. Visa length will be reduced as well dito nga sa 485 graduate visa. Dati yung bachelor's degree, yung master's by coursework, ang pagkakaalam ko ay 3 years yon, at yun nga po, looking forward kami doon. Pero dito sa bagong visa length na yan na papalitan nila, so for bachelor's degree and master's by coursework ay magiging 2 years na lang. And 3 years naman para dun sa master's by research at 3 years din for PhD. So, apektado kami dun kasi yung asawa ko ay master's by coursework yung kinukuha niya. Bali, master's of professional accounting pero coursework po siya, hindi po siya research. So, yun. Sobrang worried kami and pinag-uusapan namin to kagabi at nag-i-strategize na kami ano yung next move na gagawin namin kasi kailangan naming mag-plan B. Meron pa kaming 8 months na natitira dito sa Australia under subclass 500, and dun sa 8 months na yun kasi August 2024 yung expire ng aming visa. Kailangan naming makapag-isip, kailangan naming makapagplano ano yung magiging next move namin. So, sa mga aspiring international student, lalo na sa inyo guys, nagpaplano na pumunta dito sa Australia, coming here to Australia ay isang malaking investment for the future. And before embarking on another investment, no, try to consider na mag-consult muna sa mga migration experts, mga lawyers, para mas maintindihan nyo ano ba yung better na options, no? So, you can plan ahead and makapag-take kayo ng solid na action para dun sa goal nyo. Kasi, mahirap yung basta-basta na lang kayo pupunta dito na wala kayong solid na plano, no? Walang concrete plan. Huwag kayong makinig dun sa mga sasabi na, kunin mo tong course na to kahit wala yung pathway, ganyan. Ang importante, nandyan ka na sa Australia. Kunin mo tong ganitong course kahit hindi naman inline doon sa career nyo, no? Bago kayo mag-apply ng student visa, i-check nyo muna yung skills nyo. Kasi, baka mamaya yung skills na meron kayo ay kasama pala dito sa i-introduce na skills in demand visa. Bakit pa kayo magsasayang ng pera para mag-aral? Kasi sa totoo lang kami, kung yung asawa ko ay meron siyang skills, no, na pwede naman naming i-apply for a working visa na lang sana dito sa Australia or diretsong PR na lang. Why not? Pero wala kaming ganung option eh. Sumugal talaga kami sa student visa. Kasi naman, may iba naman din kami pang plano, if ever. Kailangan lang talaga ng asawa ko ay matapos yung course niya na ito, gusto niyang mag-level up ang career niya, at umuwi man kami sa Pilipinas or lumipat kami sa ibang bansa, at least meron siyang pinanghahawakan na international degree na magagamit niya para i-level up yung career niya in the future. And ako personally, nag-iisip na rin ako ng pwede kong maitulong after kung hindi na eligible yung asawa ko. Ako naman, ano yung pwede kong gawin as dependent niya? Mag-apply ba ulit ako ng student visa? Mag-aral din ba ulit ako dito? Ano yung course na kukunin ko? Syempre dapat may passion ko din yun, ayoko naman nung napipilitan lang, or kung hindi talaga, ano yung next move namin. So, yun guys, let's hope and pray na wag agad-agad ma-implement itong mga changes na ito, no? At kung ma-implement man siya, sana
Hindi kami kasama dito. Sana hindi nila i-apply sa mga sa currently ay nandito na. Sana dun sa susunod na lang, no? Para yung mga susunod naman ay maplano nilang mabuti yung pagpunta nila dito. Yun lang guys. Let's hope and pray. That's all for today. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!